Seryosong usapin ang may kinalaman sa mental health. Paano nga ba tayo matutulungan ng mga eksperto pagdating sa isyung ito? Ito po ang Bantay OCW para sa OFNmedia.net. Ako po si Susan K. At syempre, paano nga ba natin ma-overcome ang stigma ng mental illness? Muli nating makakasama ang ating resident psychologist, syempre ang profesor, walang iba si Dr. Romel Agbayani. Doc, magandang araw sa iyo and welcome back! Thank you, Susan K. At of course, it's nice to be back. Oo nga, at syempre sabi nga natin, very timely palagi ang issues pagdating naman kay Dr. Agbayani. Itong usapin ng mental health, hindi talaga pwede nating makaligtaan dahil sa araw-araw, Dr. Agbayani, alam ko ito ang palagi ninyong kinakaharap. Tama ka dyan, Susan K. At ang sabi nga natin sa field namin na without mental health, there's no health. So, ibig sabihin, ganun ka-importante ang mental na kalusugan para maitaguyod yung iba pang uri ng kalusugan, yung physical na kalusugan. Oo nga, no? Sabihin pa natin physically fit siya, pero may problema naman sa mental, hindi pa rin. Tama. At yun ay magkadugtong, no? Oo. Para ma-achieve yung physical fitness, ay mauuna itong mental fitness. Papaano kami magiging conscious na okay pala yung aming mental health? Okay. Or hindi okay yung aming mental health? Ang una dyan, kagaya ng ating pag-uusapan, ilabanan natin yung stigma, no? Pag sinabing stigma, ito yung kahihiyan na malaman ng ibang tao na meron tayong pinagadaanan na mental health issue, no? At sa ating kultura, Susan K., yan ang malungkot na katotohanan na hanggang ngayon, ang Pilipinas ay hindi pahanda na pag-usapan o paingayin ang isyong ito sa ating lipunan. So hanggang ngayon, ilang taon na to dahil isinabatas na nga ito, hindi ba? Tama ka dyan at naisabatas na pero yung full implementation ay hindi pa natin natatamo ng lubusan. No? Kasi doctor, palagi ang sinasabi, nasisiraan ng bait, nakakahiya, magpapagamot. Yung ba, yung mga, yung pa rin ang usapin dyan na talagang ikinahihiya o iniiwasan ng isa? Yan pa rin, Susan K. Bukod doon sa punto na hindi alam ng karamihan kung saan pupunta, saan magpakonsulta ang mga tao kapag merong naranasan ng mga sintoma. Isa pa, yung relihiyosong aspeto na kapag ang isa ay nagsabing nalulungkot ako or meron akong pinagadaanan na kalungkutan, ang maraming sagot pa rin dyan o tugon dyan ay kulang ka sa dasal or magsimba ka lang. So pwedeng sabihin natin sintoma din or symptom itong kalungkutan, panimula ng issue ng mental health. Totoo yan, Susan K., yung consistent loneliness or sadness, no? For the past 2 weeks, for example, ay isa sa mga tinitingnan na sintoma ng may depression. 2 weeks lang, ha? Oo. Yung persistent, yun nga, yung isa yan sa at least 4 na sintoma na dapat makikita. O sige, ano yung number 1? Oo. Patuluyan na kalungkutan. At least 2 weeks. At least 2 weeks, no? Okay. At yung pangalawa, ang isa ay nawalan ng gana na gawin ang mga dati niyang ginagawa. No, yung gusto niyang mag-isolate na lang. Yes. Oo. Yun. Bukod diyan, binanggit mo rin yung pagkain kanina. Oo. Na ang isa pang sintoma yung sobrang matakaw kumain or walang ganang kumain. Kahit ano sa dalawang yun. Alin sa dalawa. Okay. Yung sobrang matulog or kulang sa tulog. Interrupted yung kanilang sleep pattern, no? Yun yung mga sintoma na tinitingnan. Yung magsosolo siya, iiwanan, tatalikuran yung mga kaibigan, hindi na kumukonek. Isa yan, no, sa mga nakikita doon na simptoma din kapag ang isa ay nawalan na siya ng konsentrasyon or yung gana nga na gawin yung mga dati niyang kinagigiliwan, no? That there should be a significant, no? Pag natin significant, talagang makikita mo yung
yung sobrang pagbabago. So totally disconnected siya sa lahat ng ginagawa niya? Yan, tama. Kasi wala na nga siyang gana. So kung nakikita itong mga to, no, mga simptoma na ito ay hindi na ito normal. Ito yung walang dahilan na kalungkutan. Tama. Kung halimbawa, namatayan siya, nawalan ng trabaho, ako ano naman, pwede. Pwede. Nakipag-break sa boyfriend o girlfriend, Yes. may dahilan. May dahilan. Pero May yung dahilan. wala ang sinasabi mo. Yung wala ang Okay. sinasabi natin na hindi mo nauunawaan kung bakit ka biglang nalulungkot. Na wala namang mga external factors na malungkot ang tao. Kasi that should be normal, sabi nga natin. Kapag namatayan ka mo. Pero yung in a normal condition na bigla na lang siyang nakaramdam ng kalungkutan, consistent niya, sabi natin. Kailangan, mahalaga yon yung persistence for the past 2 weeks. Why 2 weeks? Pag 1 week, okay pa. Okay Kung pa. 3 weeks, sobra na. Oo, sobra na. Oo. Basta maabot natin yung 2 2 weeks. weeks, okay. 2 weeks na persistent, na malungkot siya. Teka, sino Significant. magsasabi na naka 2 weeks na siya? Eh di yung mga taong nakakaobserba sa kanya, di ba? Tama. Paano kung wala nakakakita sa kanya, nagsusulo siya? Sa initial, no, sa outset netong behavior na yan, ang tao ngayon na aware, no, na dapat na hindi naman siya malungkutin na tao, di dapat siya yung magkaroon ng self-awareness, hindi ba na makita yung pagbabago ng kanyang sariling pag-iisip or emosyon, di ba? Kasi ito yung mga initial na mga simptoma. Okay. At doon pa lang, kaya nga yung punto na Doc, conscious ba? Marirealize ba ng tao yun na, uy, sandali, 2 weeks na akong ganito? Marirealize niya yun? kung ang severity ay wala pa naman doon, kasi nga sabi natin ito yung mga initial na simptoma na dapat maranasan ng taong may depression, di dapat yung level of consciousness or self-awareness ay nandun pa. Oo, na siya ay nalulungkot, no? Pero yun nga, ang kultura, sabi natin kanina, ay yung kalungkutan, baka naman ang mindset natin, hinuhubog tayo ng pag-iisip na ang pagiging malungkot ay baka naman, sabi natin, kulang sa dasal, ganyan, iniuugnay sa relihiyosong aspeto ng ating buhay. Di yung kalungkutan na yan, ay naisasantabi. Oh, Bagamat clinically or medically, meron ng mali. okay. Na malulungkot siya ng 2 linggo na wala namang dahilan. So ano dapat ang gagawin sa taong, sabi mo, persistent 2 weeks na nalulungkot? Kailangan itong ipaalam, no, maging bukas itong tao na to na ipahayag, no, yung kanyang tunay na ramdaman, no, sa mga kaibigan niya o sa mga mahal niya sa buhay. O dili kaya ay magpakonsulta sa mga professional na. So para lang inuubo o niladagnat siya? Ayun na nga. oo. Okay. Na ang pag-ubo nga, sabi natin, for the past 2 weeks na persistent, ay hindi na yun normal. Nung sasabihin niya, Dok, 2 weeks na akong hindi nakakatulog kasi ubo ako ng ubo. Ayun. So pwedeng ganyan. Pwede, Oo. ganun ang katumbas 2 weeks na na. akong, basta lang ako nalungkot. Yung babae pwede, madali kami magsabi ng ganyan. Paano yung mga kalalakihan? Ay, dinadaan kaya nila sa inom lang yan. Ayun, oo. Yun yung mga mekanismo, coping mechanisms nila na lalo na, Susan Kay, kapag ito ay hindi hinarap, no? In a mature way, no? Kundi ang ginawa niya, nag-inom, nalulungkot, di lalong naging complex, nagiging komplikado yung kanyang emotional state, no? Na lalong magpapalala doon sa kanyang simptoma. Dok, yung nalulungkot, depression na ba yon o hindi pa? Hindi pa. Kaya kailangan nating maabot nga yung 2 weeks, 2 weeks, na okay. persistent. Oo. Kailangan nandun yon. Hindi ito, kasi sabi natin kanina, ang sadness is a part of human existence, no? Kung tayo ay nalulungkot today, edi masaya tayo bukas, no? Is a Hindi normal. yun, oo. Hindi yun. Hindi no? yun, oo. Pero kung ito ay nagiging umaabot na, no, na nalulungkot ang tao sa loob ng 2 linggo or higit pa, na sinasamahan ito ng kawalang gana sa mga gawain na na dati niyang kinagiliwang gawin. So, merong itong significant na kahulugan na ito ay hindi normal na pinagdadaanan ng isang tao. Saan siya pupunta?
sabi natin, kukonsulta siya sa mga mental health professionals like mga psychologist at mga psychiatrist, no? Oo. Sa bahagi namin, mga psychologist, napakahalaga na ang taong to ay kailangan magkaroon ng comprehensive psychological assessments. Sabi natin comprehensive kasi ang taong to kailangan mai-administer sa kanya yung iba't ibang uri ng mga psychological tests, clinical interviews, para mabigyan ng scientific na process, hindi lang doon sa dahil kiniklaim niya, no, na siya nalulungkot. Kailangan kasi itong idaan. Kung sa physical na sakit ay kailangan dumaan sa mga laboratory test. Hindi ba? Parang halimbawa, meron kang kiniklaim, suspect na sakit sa puso, hindi ba? Ay hindi ba pupunta ka sa cardiologist para ma-check, ma-verify kung ano yung kahulugan nung kiniklaim mo na sakit sa puso. Saan matatagpuan yung mga doktor natin na tumutugon dito sa mga usapin ng mental na kalusugan? Meron tayong mga hotlines, no? Both private clinic tsaka sa government clinic, no? So katulad ko, halimbawa, Susan Kay, isa akong consultant ng isang psychological clinic sa Quezon City. At meron kaming website, no? Halimbawa, no? Kung nais po ng ating manonood na magpakonsulta, meron tayong clinic. Ang tawag sa clinic ay Life Map, no? Psychological clinic na matagpuan sa Timog, Quezon City. So ito ay isa sa mga maraming pribadong clinic, o psychological clinic na matagpuan sa Metro Manila. At meron din naman sa mga government. Dapat ba in person ito, face-to-face? Hindi pwedeng teleconsult? Nagsasagawa na rin kami, Susan Kay, ng teleconsultation. Okay. At yan na yung karamihan kong isinasagawa mula nung natapos ang pandemya. Mas matindi, no? After pandemic, naglabasan itong usaping ito. Sige, Dr. Agbayani, kausapin mo ang ating mga kababayan kung gaano kahalaga na i-address ang usaping ito ng mental health. Una po nating tandaan, mahal naming manonood, na labanan po natin yung stigma o yung kahihiyan. Huwag po tayong mahiya na magpakonsulta sa mga professional kung alam po natin, batid po natin na meron tayong nararamdaman na mga pagbabago significantly sa ating emosyon, sa ating pagkilos. Ito po ay kasing halaga lang dapat ng pagpa-check up sa dental clinic kung alam po natin na merong sira yung ating ipin. Ganun po dapat. Kailangan pabunot na. Pabunot. Sa katulad na paraan, kapag meron po tayong naramdaman, no, sa ating emosyon na kakaiba, magpakonsulta lang din po tayo sa mga psychological clinic. Kasi ito yung unang step po natin para sa agarang pag-treat, no? Parang early detection lang din yan, mas madali ring magamot yung ating mga psychological issues. Thank you very much, Dr. Agbayani. Ayon nga kay Dr. Agbayani, walang ibig sabihin kung tayo physically fit, pero may problema man tayo sa ating mental na kalusugan. Kaya dapat po i-address natin yan. Ito ang ating counseling sa pamamagitan ng ating profesor at syempre ang ating resident psychologist, Dr. Romel Agbayani. Para sa ofnmedia.net, ito po ang Bantay OCW. Ako po si Susan Kay.